Ang akala ng iba, kaya hindi na kami sumasama sa mga jamming, rides, mga lakad nila, nagbago na kami. Ang hindi lang nila alam, wala lang naman talaga magbabantay sa mga anak namin. Hi guys! Naranasan nyo na ba yung yung busog ka pa pero gutom ka na? Yung pakiramdam na busog ka pa pero yung katawan mo nanginginig na. Hindi ko alam kung dahil meron lang ako o meron talagang mali sa katawan ko. Kasi, naglaba kasi ako. So, kumain ako siguro mga 9. Naglaba na ako, dire-diretso na yung gawain bahay, ganyan. So, ngayon ay alas 12 na. So, wala pa namang 4 hours pero gutom na ako. Kasi yung katawan ko guys, nanginginig. So, dahil ako'y gutom na at ako'y wala pang niluto, bumili muna ako sa labas ng lutong ulam na para sa amin tatlo. Kasi yung lola ng mga bata ay wala, umalis. So, isang ulam lang binili ko. Tsaka meron pa siyang niluto kahapon na adobong paa. Adobong paa ng manok. Ang paborito ng nanay nyo. Tingnan nyo guys, meron ako nakita. Pagkain ko, yung binili ko sa labas. Kain na sana guys, kung hindi ko lang nakita. Ayan o. Nakita ko sa picture. Pero okay lang naman. Hindi naman ako maarte. Alam ko naman fresh tong luto. Yun nga lang siguro, hindi nabanlawan ng maayos yung gulay. Hindi nakita yung uod. Ang harap naman. Yum yum. So, ayun guys. Meron lang akong kwento sa inyo na talagang nangyari sa akin. Na-stress talaga ako dati. Lagi kong iniisip, pag nakikita ko tong mga item na to, hanggang ngayon di ko pa rin siya nabenta. Nakakapanghina ba, tsaka nakakapanghinayang yung araw pala. Na, alam mo yun, in-stress ko lang yung sarili ko na wala naman talaga nangyari. So hanggang ngayon, ayan, andito pa rin. So, inaayos ko to kasi gusto ko na siyang i-pull out. Last year, ginawa ko din to. Promise, talaga. Pero kasi, ayun nga, nawala talaga sa linya ko yung gantong ginagawa ko pagbe-business. Lalo na nagka-problema kami kay Marco, sa bata, kay tatay, sa nanay ko. Lalo ko nawala ng gana sa buhay. Alam mo yun, parang basta, ang hirap. Oh guys, ayoko talaga na may filter ang aking cellphone kasi hindi makita yung talagang itsura ko. Nakakaya ko, ang ganda-ganda ko sa filter, tapos pag nakita nyo ko, yung pangit-pangit ko pala. Alam nyo guys, dati, nagtitinda ako sa online. So, madaming bumibili talaga sa akin dati. So, hindi pa siya pandemic. Tapos, nung nagka-pandemic, guys, grabe. Alam niyo yung ang daming kalaban. Para nawalan ako ng gana. Halos wala nang bumibili kasi sa akin. Tapos, kalaban nga, Shopee, Lazada, ganyan. So, syempre, pagka may umu-order, nagtatanong kung magkano delivery fee. Syempre, mahal. Nangyayari, hindi na nila ino-order, hindi na sila kumukuha. Na-stress ang nanay nyo. Parang, ewan ko, parang nawalan ako ng gana. Nawalan ako ng gana magbenta. Totoo yun guys, kasi alam nyo, nung simula nga ako nagbenta, talagang ang sipag ko talaga guys. Sobrang sipag. Ewan ko, bigla na lang kasing parang nawala yung tiwala ko sa sarili ko na magbenta, ganyan. Simula nga nung humina. Tapos, parang ayaw na nila din kumuha dahil ang mahal din ng shipping fee. Minsan yung kumukuha sa akin, Manila. Tapos, kukunin lang nila, ilang peraso lang. Mga 2, 3. Minsan, mahal pa yung delivery fee sa kinuha nilang item. Nawalan talaga ako ng gana, guys. So, itong mga paninda na to is, inutang ko lang to sa pinsan ko. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa nabayaran eh. Pero, hindi na naman buo yung utang ko sa kanya. Kasi nga, nung time na yon may lakas ba ako ng loob na mangutang sa kanya kasi nga alam ko na malakas nga yung bentahan ko. Tapos biglang wala. Parang yung pinsan ko, parang nagtiwala din sa akin na sige, mag-open tayo ng ganyan, ng business. Ang ganda pa ng bigay ng pinsan ko kasi ang tubo, kung baga sa 100%, 80 yung sa akin, tas 20 lang yun sa kanya, diba? Parang tubong lang siya. Tubo konti lang, sa akin yung mas malaki yung tubo.
Last year naman guys, nakabenta ako. Yun nga lang, yung pera na napagbentahan ko is nagamit ko nga. So, sinabi ko sa pinsan ko na nagamit ko yung pera na kinuha ko sa kanya. Yun ang pagbentahan ko last year kasi, yun nga, nagamit ko kasi nagkasunod-sunod yung problema namin, tapos nawala ng pasok si tatay. Alam nyo, sa totoo lang, swerte ako dahil nang napagiraman ko ng pera ay naiintindihan ako. At saka, hindi ako minamadali. Siguro kung sa ibang tao ako nang hiram, patay. Patay tayo dyan. Pero, yun nga, sabi ko sa kanya, babayaran ko siya, wait lang. Dami pa lang talaga kami kailangan isettle pa. Sabi ko sa kanya, pagkatapos ng motor namin. Tapos guys, ayun, kung talagang hindi kayo sigurado na hindi nyo may i-push yung gusto nyong business at papangutang nyo lang yung gagawin yung business, huwag nyo nang i-ano, kung hindi kayo talagang sure na matatapos nyo, huwag na kayong mag-commit, huwag nyo nang ituloy ba. Kasi nakakahiya, sana pinagkautangan mo, di ba?